Sa puso ng bawat komunidad, may mga kwentong kadalasang hindi napapansin. Mga kwentong puno ng walang kapantay na dedikasyon, katatagan at walang humpay na pag-asa. Araw-araw, libu-libong tao ang pumapasok sa mga tindahan ng South Star Drug. Pero sa likod ng mga counter at istante, may kwento na higit pa sa gamot. Ito ay kwento ng pagkakataon, inklusyon at paniniwala sa kakayahan, hindi sa kapansanan. Kasama ang pribadong sektor, binibigyang buhay ng Department of Social Welfare and Development ang mga kwentong ito. Sa bawat pasilyo, sa likod ng bawat counter, at sa matatapang na puso ng mga persons with disabilities na araw-araw nagpapatunay na ang kakayahan ay may iba't ibang anyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Panoorin natin kung paano nabigyan ng pagkakataon ng South Star Drug ang mga PWD na makapagsilbi sa iba at magkaroon ng maayos na hanap buhay. Narito ang kanilang kwento ng pag-asa at pagbabago. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sa buhay kung minsan, mahirap kumilos mag-isa. Pero maniwala ka o hindi, marami pa ring may magagandang loob na handang maging kamay, paa o maging isip para bigyan ka ng kahit kaunting ginhawa. Sa panahon kung kailan malawak na ang kamalayan ng lahat, sa mga pribilehiyo at karapatan na dapat tamasahin ng bawat miyembro ng lipunan, kabilang sa mga nangunguna sa listahan, ang mga kababayan nating may kapansanan. Silang mga persons with disabilities. May dalawang kategorya sa ilalim nito. Una, apparent. Ito yung mga kapansanang madaling mapansin o makita. Ang isa naman ay non-apparent o yung kapansanang pisikal, mental, at neurologic condition na hindi agad mapapansin o makikita. Sa madaling salita, hindi halata. Dahil dito, kadalasang nagiging mahirap para sa people with disabilities ang makahanap ng trabaho. Ang Pilipinas ay may mga batas tulad ng Republic Act 7277 o Magna Carta for People with Disabilities at Republic Act 10524 na nag-uutos na ang mga ahensya ng gobyerno ay magreserba ng hindi bababa sa 1% ng kanilang workforce para sa persons with impairment. Samantala, hinihikayat naman ang mga pribadong kumpanya na tumanggap ng people with disabilities upang bigyan sila ng pagkakataon na paunlarin ang sarili. Kaisa ang Department of Social Welfare and Development sa mga ahensya ng pamahalaan na patuloy na nagtataguyod ng kagalingang pantao ng persons with disabilities. Sa katunayan, isinagawa ng ahensya ang first rollout ng Unified Digital Identification System para sa people with disabilities sa Bulacan kamakailan. Gamit ang Unified Persons with Disabilities ID, mas madali na nila ngayon matatanggap ang mga pribilehiyo na para sa kanila alinsunod sa batas at kaakibat ng mga pagbabago dito sa hinaharap. Simula pa taong 2017, isa ang South Star Drug sa mga pribadong kumpanya na patuloy na tumatalima sa mga batas ng Pilipinas para sa people with disabilities. Ayon sa Regional Operations Manager ng South Star Drug NCR, mayroon silang partner organizations at industries na tumutulong sa pagtukoy ng mga person with disabilities na gustong magtrabaho. During their duty, so kinukumusta namin sila, minimake sure namin na okay ba yung araw nila, pag uwi mo ba ng bahay, okay ka ba? Tapos pag sa store naman, kumusta yung work mo? May kailangan ka bang tulong? Tinitiyak nilang kabilang ang people with disabilities sa mga tumatanggap ng pribilehiyong tinatamasa ng ibang empleyado na walang kapansanan. With South Star Drug, we ensure na hindi natin sila binibigyan ng different approach. Kumbaga, kung ano yung nare-receive ng regular employees natin sa South Star Drug, yun din yung nare-receive nila. So they have the same benefits, they have the same HMO, health card. We offer trainings for them, we assist them on how they can be promoted as well in the future para at least they will not stay kung ano yung position nila ngayon. So ini-encourage din namin sila to take action, to grow, of course with the help of their parents.
Ilan sa mga incredible workers ng iba't ibang sangay ng South Star Drug sa Quezon City ang nakausap namin at nagpahayag ng kanilang kagalakan ukol sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na kumita. Ayon kay J. Marie, ginagamit niya ang kanyang sweldo para may maitabing pera at makatulong sa kanyang pamilya. Kailangan po magtrabaho po sila maayos po para makaipon din po sila. Para magbili ng gamot na magulang, sa akin din po. Mag-ipon din sila ng pera ko po para tumulong sa ating kapwa. Okay naman po si Marie, ma'am. Alam niya po kung ano yung gagawin niya din, ma'am. Pag may extra ka namang aning sa kanya, papatulong, ginagawa naman. Ito, unang ginagawa niya, yung usual, ma'am. Yan, babati, magre-refill, tapos iikutin niya yan, ma'am. Sisilipin niya kung ano yung ma'am. Kailangan yung refillan. Nararamdaman niya pag stress out ka na, pagod ka na. Dahil nasisense niya siguro, ma'am, bigla na massage po. Gagananin ka niya, ma'am. Tapos pag halimbawa, medyo yung customer, okay ka lang po ba? Maalalahanin, ma'am. Malambing. Sinasanay ang mga South Star Incredible Workers sa loob ng 6 na buwan para maging pamilyar sila sa kanilang trabaho. Una, ang tinitrain namin is yung mga employees namin na mag-handle dun sa mga PWDs namin to ensure na syempre since they don't know how to handle a PWD employee, so tinitrain muna namin sila kung paano nila i-handle, kung ano yung dapat approach na gawin nila, kung ano yung mga dapat na interventions that they need to do bago namin i-deploy yung PWD doon sa store. Every month talagang sine-check namin yan na kamusta na si ganito. Then binibigyan din namin sila ng list kung ano yung gagawin nila kasi usually yung mga persons with disabilities with neurodivergent, transactional sila, kailangan yun yung gagawin nila all the time. So talagang kailangan nakalist siya. Basic task ang ibinibigay sa mga empleyadong may kapansanan. Hindi sila nagbibigay ng gawain na wala sa checklist na kasama sa training. Isa ko ng patola, isa ko CR, bilang akong coins. Tinetrate po namin siya as a regular employee, ma'am. Kung ano yung flow ng mga employee po dito, ganun din po yung ginagawa niya. Pagpasok po niya ng 7 a.m., ang una-una po niyang gagawin is hahawak na po na yun ng walis. Magwawalis na po yan. After po niyan, habang wala pa po yung guard namin, siya po muna yung nagbabantay sa may pintuan po. Habang nagbabantay po, nagigreet din po siya ng mga customer. Kahit halos 10 taon na ang mga incredible worker ng South Star Drug, hindi pa rin sila maaaring magbenta ng prescription medicines. Umiikot sila sa restocking, pagbebenta ng grocery items, mga gamot na hindi kailangan ng prescription ng doktor, at pagbati sa mga kliyente. Pag-a-assist ng customer, lalo pag may hawak na reseta, ma'am, never po namin yun inaano sa kanya. Saka pag-out din po ng gamot, ang pinapayagan lang namin sa kanyang i-out is mga binibili dito sa self-service, ma'am. Kasi meron pa rin siyang mga bagay na hindi po pa kayang gawin talaga, ma'am. Sa kabila ng kapansanan, sinisikap din ni Matthew na kumita ng pera at makapag-ipon dahil batid niya nakakailanganin niya ito balang araw. Para hindi po ako magiging pabigat sa magulang ko po, ma'am. At saka matulungan ko po yung sarili ko. Makasurvive po ako sa sarili ko. Pag nawala po yung magulang natin, saan po tayo kukuha ng pera? Diba po? Tama. Because we do not know when our parents will die. Ang buhay natin, hindi natin masasabi. Pero kailangan po natin ng trabaho para lagi tayong handa. Kasi ang magulang natin, pag tumanda yan, hindi natin sila makakasama habang buhay. Ayon sa kanila, nakatulong ang pagkakaroon nila ng hanap buhay para patunayan na kaya rin nila ang ginagawa ng ibang walang kapansanan. Nagdi-display ako ng mga chicheria, beverage, mga lotion, pati mga gamot. Kasi gusto ko tutulong sa mami ko, sa kapatid ko, sa family ko. Para hindi po kami mahirap sa bahay po. Para hindi na po kami sa magulang. Bukod doon, gusto namin is experience magtrabaho, nag-aayos ng mga stock, ganun po. Magdi-display na mga produkto, mga chichirya, mga gamot. Magandang hapon po, tuloy po kayo. Nag-greet po sa customer, nag-assist po ng customer po. Tinutulungan kami ni Mama hindi magastos na bigla-bigla. Gusto niya mag-ipon. Yung allowance namin,
600 lang. Yung iba naman, bibigyan namin kay mama. Pang-budget sa bahay lang namin. Masaya po kami, ma'am, na nakapasok po kami sa South Star Drug na matagal. Gusto namin mas mahigit pa po, ma'am. Mabubuti po namin yung trabaho namin. Masaya po kami. Mag-travel po kami ng parents ko. Gusto ko po mag-travel ka po eh. Mag-iipon po kami para sa parents po. Si Jaja, hindi yan nalilate. Laging on time. Ayos din naman siyang magtrabaho. Kaso, minsan, inumpisahan, nakakalimutan tapusin. Kaya paalala lang ng paalala. Kapag nag-apply ang people with disabilities sa South Star Drug, ang kumpanya ang bahalang magtalaga ng branch kung saan sila papasok. Nag-apply po ako sa Unilab, Ortigas po, sa May Bayanihan Center po. Tapos nandun po lahat po ng mga PWDs po nag-a-apply. Tinawagan po ako sa cellphone po ng HR po ng Unilab po. Bago pa man sila isabak sa trabaho, itinuturo sa kanila ang basic work na pwede nilang gawin sa butika. Like po ma'am, arranging the stocks in the shelves po. Nag-ayos po ako ng 3 beverages doon sa ref. Nagre-replenish po ako ng mga soft drinks like juices, mineral waters. Tsaka nag-ayos po ng gondolas po doon sa mga chichirya po, mga foods at saka mga lotions and especially na efficacent. Pinuri naman si Matthew ng kanyang store head dahil sa kahusayan niya sa trabaho. Si Matthew po, masipag siya, maayos siyang katrabaho. Dumarating siya ng sakto sa oras. Hindi naman siya yung katulad ng masasabi natin na yung mga PWD na nagtatantrum. So wala po siya noon pag may papagawa ako. Matt, gawin mo to. Tapos, syempre ma'am, one at a time. Hindi kasi siya katulad natin na multitasking na pag ibinigay mo, dire-diretso. Sa kanya po, isa-isa. Pag natapos niya isa, magtatanong siya, ano pa ba mamang gagawin? Sa customer naman, kapag may hinanap, tapos alam niya kung saan nakalagay, i-assist po niya talaga yung customer. Minsan po, pag kunwari, wala talagang tao, yung katulad ng kalakasan na ulan, naka-duty kami. Magkikwento siya, minsan magninihongo, magkukorean. Natutuwa saan lahat sa kanya, ma'am. Minsan kasi may customer na talagang nakaka-stress eh. Yung sobrang complain po. Magkakwento lang siya, okay na uli, balik na uli sa vibes, ganun ma'am. Pangarap ni Matthew ang maging race car driver, pero ngayon, gusto niya nang maging negosyante. Aniya, balang araw, magkakaroon siya ng sarili niyang junk shop. Pangarap naman ng kambal na sina Jojo at Jaja na makapagbiyahe sa labas ng bansa sa susunod na taon. Kaya determinado sila magtrabaho at mag-ipon. Pangarap namin ni Jojo, punta abroad. Thailand. Ayon sa mga pharmacist at store head na nagsisilbing taga-monitor ni na J. Marie, Sarah, Christian, Jaja, Jojo, at Matthew, magaan at masaya sila kasama dahil sa genuine ang personalidad ng mga ito. Nananatili na nakatuon ang South Star Drug sa pagbuo ng mas inklusibong lugar ng trabaho, kung saan ang bawat isa, anuman ang kakayahan o edad, ay binibigyan ng pagkakataong ipakita ang kanilang kakayahan. We are seeing your potential, we are not seeing your disabilities. So, kaya yan, basta may perseverance lang sila, gustong-gusto talaga nilang mag-work. So, we are open to hire them and to help them grow and to help them, kumbaga, succeed kung ano man yung goal na gusto nila sa life. Huwag po silang matatakot kasi di ba minsan sila, nadi-disappoint sila na baka hindi sila bigyan ng work or hindi sila ituring na normal. Sa SSD naman po kasi nagbibigay talaga ng fair opportunities for them, and then andito naman po kami para mag-accept sa kanila and guide them po. Sa ngayon, may nasa 40 persons with disabilities na mga empleyado ang South Star Drug na nasa iba't ibang sangay nito. Plano ng kumpanya na palawakin pa ang pag-hire sa kanila sa loob at labas ng Metro Manila. Ang people with disabilities na matatawag ding persons with determination ay kailangan ng ating pag-unawa at mahabang pasensya sa kanilang kalagayan. Kaya naman, sa South Star Drug, saludo po kami sa inyo. Salamat, thank you po. Masih papait ako sa sadyak, masih papait. Atapang.
Magpapasalamat po ako dahil natutulungan po nila ako ng mabuti. Papasalamat po ako sa Southstar na natanggap po kami dalawa. Papasalamat po ako sa Sasagrad na matagal po kami na 10 years. At happy lang. Thank you. Thank you po. Sa mga mamimili, kapag pumasok ka sa isang tindahan na may mga empleyadong PWD, alamin na hindi ka lang sumusuporta sa isang negosyo. Sinusuportahan mo din ang isang misyon. Sa ibang mga negosyo, naway maging paalala ito na walang hangganan ang talento. Ang tunay na serbisyo ay nauugat hindi lamang sa kahusayan, kundi sa pag-intindi sa sinuman. At sa bawat taong may kapansanan na nangangarap ng isang makabuluhang karera, nakikita ka, pinahahalagahan ka, at oo, mas higit ka sa kung ano ang iyong kaya. At sa Southstar Drug, hindi nyo lang pinupunan ang mga reseta, pinupuno nyo rin ang buhay ng mga may kapansanan ng pag-asa, pagpapahalaga at layunin. Asahan nyo po ang DSWD bilang katuwang ninyo sa pagbibigay ng tulay sa pagkamit ng tagumpay, anuman ang inyong kondisyon at disposisyon sa buhay. Ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Abangan po ninyong muli sa susunod na Martes ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.